So yun po mga ka-business, isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga ka-business. So yun, ito na nga po mga ka-business. Ito yung ano bang atake yung pwede natin gawin dito mga ka-business dahil batay dun sa batay dun sa ating di ba natin pag-uusapan pagtanungan na Italia ay nandoon na talaga siya sa bahay niya. So nag-aantay na tayo. Kasi hindi ganito kadali nga basta-basta tayong kailangan pag-aralan natin mabuti kasi tapos nagsabi na rin naman siya na makikipagkita siya. Kanya lang mga ka-business, malamang sa malamang talaga to ay hindi ito hindi talaga to magpapabideo, malamang sa malamang. Kasi noon pa hindi talaga yan siya ayaw talaga niya ng may vlog, ayaw talaga niya. Bakit wala man lang tayo ng in any recording, gano'n yan siya di ba nung nag-uusap sila ni Dodo, ayaw ko yung may vlog o any recordings, ayaw daw niya mga gano'n. Nag-chat sila ng kapatid niya sa Instagram, sa Telegram. Sa Telegram nag-uusap yun sila ngayon mga ka-business, mayroon kasi yung yung bigla-bigla yan ang panahon mabuti. Ang ano ko mga ka-business, ang plano ko dito kasi siyempre kausapin na without camera. Batay nga doon sa mga nakomento mga ka-business, batay doon sa mga komento na nabasa namin, marami talaga nagpapayo na kapag i-vlog mas lalo parang nangiingay po tuloy dito. Nandito kasi kami sa terrace mga ka-business, ingay. Maraming nagsasabi mga ka-business naming minamahal na dapat daw hindi namin binablog muna yung mga yung tulad, hindi mo namin ipinapakita sa vlog yung mga paghahanap kasi mabubulabog. Marami talaga karamihan nagsasabing ganun, dapat hindi yung binablog. At kung kausap nyo man, dapat hindi naka-vlog kasi malamang sa malamang yung anak nyo ayaw talaga magpa-vlog dun. Naano niya yung comment na yun, yung baga nahulaan talaga niya kasi ayaw talaga magpa-vlog dun. So wala kaming choice nito kung sakali mang magkausap talaga kami ng willing naman din siya talaga makipag-usap. Willing naman siya, di ba? Nasa nabanggit naman niya yun, pero tsaka boses niya talaga yun kasi may nag-comment na baka hindi siya. Hindi siya talaga yun. Kabisado na yung boses ng anak ko kanya lang tsakto, hindi talaga magpapablog to. So sa madaling sabi mga ka-business, kapag magkaroon ng pag-uusap para kung ano man yun, wala talagang kamera to. So siguro sa ganitong pamamaraan na lang namin gagawin to na no camera. Tapos yun sinabi niya na sama-sama tayong kasama yung mga kapatid niya na kasama sa lalabas, mag-banding daw sa labas. So tsaka na lang muna siguro yun kung extra tsaka may budget, mga ganun, diba? Tsaka okay na yung lahat. Kapag okay na mga ka-business. Pero sa akin bilang nanay, magiging okay to pakiramdam ko. Kasi malakas yung pakiramdam ng nanay. Tsaka hindi na ako nananaginip o hindi na ako kinakabahan. Parang ang pakiramdam ko ay malapit na siya sa siyempre, di ba, magkarugtong kami ng bituka, nanay ako Yun yung pakiramdam ko na magkakasama, magkikita tayo. Kung sakali man meron din siyang pamilya o di ba? Tatanggapin natin ang buo. Ganito na lang, mababalitaan nyo na lang. Ibabalita naman namin sa inyo mga ka-business. Makakaalam lahat naman po
Pero ano lang ganito, no, pag-uusap namin. Kasi yun nga rin yung nabasa namin doon sa comment na gano'n na lang gagawin nyo Kuya Bukboy para hindi rin maano yung anak nyo. Bilang protection na rin sa anak nyo dahil siyempre, di ba, yun ba yung tinatawag na siyempre, nahiya din yun. Private. Gawin na lang private. So, pwede nyo naman mag-vlog kayo na sasabihin nyo na lang kung ano yung naging pag-uusap ninyo. Tama po kayo dun. Kasi talaga ayaw magpapablog yun noon pa eh. Ayaw talaga eh. So, yun, kung ano man yung aming mga pag-uusap nito, itong mga hakbang na gagawin namin sa mga susunod, ay malalaman nyo naman po yun mga ka-business kasi babanggitin naman namin eh sa vlog. Pero, di ko lang alam kung mapapayagan tayo kahit man lang sana picture, no? Picture man lang sana. Maipatch yung kanyang, yung picture lang, kumbaga ipapatch lang natin sa vlog yung picture. Kung talagang ayaw magpapa-vlog, di basta po, tsaka lang natin siguro pag-uusapan yan. Ang mahalaga ngayon kung itong hakbang na gagawin namin ngayon na kung anong attacking pwede natin gagawin dito kasi siyempre pero hayaan niyo po mga ka-business. Kalma lang ba? Kalma lang. Easy lang. Wag tayong magmamadali mga ka-business. Kasi mahirap eh. Kasi unang-una siyempre kakausapin ko pa yung kinakasama kung sino man yan. Sabi lang kasi sabi lang. Hindi natin sure. Sabi lang. Pero bahala na kung ano ang magiging takbo sa tawag nito. Ano may magiging takbo nito sa susunod na mga hakbang namin mga ka-business. Kasi kung ako man ay nalilito din kasi masakit na yung ulo. Salamat sa mga... Ito yung continuation lang namin sa vlog. Kasi may vlog kami ni Mingay nung usap-usap kami dyan sa patungkol dyan sa... Kasi mayroon siyang nabasa kasi comment mga ka-business na may vlog kami nun tinigil ko yung vlog na yun mga ka-business kasi na high blood ako. Parang ang baba masyadong negatibo yung mga komento naman masyadong foul, no? Masyadong foul. Sabi ng isa may ganitong comment tapos binasa ko naman parang high blood ako. Tinigil ko tapos yun, masakit ang ulo ko nga mga kabisa, ang sakit dito. Kami pong dalawa ay hindi nakapunta sa birthday. Hindi na namin natuloy. Tapos yung birthday ni Kuy di ako nakapunta kasi na masama po yung pakiramdam na muntik akong bumagsak mga kabisnes. Buti nakahako kay Makmak, nag-blackout yung paningin ko. Kasi naglakad kasi ako doon papunta sa labas kasi inutusan ako nito mag-withdraw ng meron pa kami kasi natira doon sa din na kasi pambiling ulam. Kumuha ako doon ng 300 tapos naglakad lang ako kasi ang motor ayaw umandar kasi napasukan ng tubig sa tangke. Sabi niya kasi maibili kita ng gamot. Ang sagot ko, sabi ko ibili sana siya ng gamot kasi problema naman kasi nito yung masakit yung kanyang CS sa loob. Makirot daw. Sabi ko, baka hindi sa CS yan, baka yung, kasi siyempre di ba kinat na siya eh, kumbaga ang tawag nito, ligit, ba tawag doon? Hindi kaya yun ang may dahilan. Di, makirot talaga yung tahi ko sa loob ng tiyan. Oo, so ganun na nga, nag-vlog kami, tapos ganun, tapos, ako dun sa vlog na yun, nabuyro ako dun sa kwan eh. Kaya siguro sumakit yung ulo ko eh. Tapos, siya pa, may naramdaman pa. So yun na nga. Pagkatapos na mag-vlog kasi tinigil ko nga eh, and then pagkatapos ay inutusan niya ako bili ng kasi bibilihan ko sana siya ng gamot. Hindi naman siya, sabi niya wag na, ulam na lang, gano'n. Pagdating dito sa bahay hapon na yon mga kabisnes ko, wala akong wala sa yung katawan ko kumilos kasi pag naramdaman ko naman na masama talaga pagkaramdam ko, muntik akong bumagsak, buti nakahawak ako kay Makmak, sabi pero sumigaw ako, sabi ko Mak, hawakan mo ako kasi na-blackout ang paningin ko. Sabi ko kay Makmak. Kaya imbis na makapunta sana ako doon sa birthday ni Kuy, hindi na ako nakarating. Kasi chat naman po kami, tapos yung video call din kami nila Junjun tsaka ni Mrs. Ka-Business. So, ayan na nga mga ka-business. Pero, pwede po na tayo pasalamatan po namin yung mga nag-comment po
Marami yung mga nag-advise na mga magagandang advice. Tulad ng anong mga advice nila na, Kuya Buknoy, relax ka lang, relax lang kayo. At saka, wag nyo nang, tawag nito, hanggat mari, bawat galaw nyo, wag nyo munang i-vlog kasi nanonood kasi yun eh. Nabubulabog sila at saka, baka mamaya, pag ano yan, imbis na nakita nyo na, biglang mawala na naman yan dyan kasi napapanood kasi niya yung mga kung anong mga galawan ninyo. Tama po naman po kayo doon mga kabisnes. Kaya ang gagawin nga lang namin ngayon ay hindi na kami mag-vlog kung ano man yung magiging hakbang namin. Malalaman nyo na lang po yan kung sa mga darating ano. Kasi, pasalamatan po natin. Basta ang sa amin pinanghawakan namin na makipagkita na siya. Yun po. Tapos yun nga yung tinutunto namin yung bahay. Alam na po namin yung bahay. Oo, pero ano lang tayo mga kabisnes, alam na natin ang bahay pero sigurado ba talaga tayo doon na magpapakita o nandun ba talaga? Kasi hindi pa naman natin siya nakita ng personal eh. Ay di pa nga nagsabi naman siya makikipag-usap na siya. Yun yung pakiramdam ko. So yun na lang yung magiging hakbang namin. Tapos kung ano wala na siyang bagabag sa puso ko. Yun yung pakiramdam ko. Kaya pakiramdam ng ina, magiging okay ang lahat. Kahit ano pa yan. So, pasalamatan natin yung mga nag-pray. Ito, si Ma'am Bernaline, OFW ng Quiet. Salamat po. Si Ma'am Bebe Mix Vlog. Salamat din po. Sonia Vida. Yan. Si Felisa Sina. Pilma Lator. Yan. Maraming salamat sa inyo, si Capricorn. Yung mga advice niyo po, yan, na appreciate po namin yan. Si Pia Cash, si Virginia Cruz, yan, Luz Biminda, Luz Zarola, Nadam, Antonio Laneta. Ito po mga inaano ko po ay na-appreciate po namin yung mga panalangin nyo at pag-comment nyo at pag-advise nyo po sa amin bilang magulang. So, pinasasalamatan namin kayo at isasama namin po kayo sa aming mga panalangin dahil nakasuporta po kayo sa amin palagi. Maraming salamat mga kabisnes dun sa mga patuloy na sumusubaybay talaga sa kwento na to, no? Sa kwento na to, yung patungkol kayo nila. Sobrang tagal na to. Maraming nag-aabang talaga kung kailan kami magkikita. So, pero ang sabi ko nga, sana papayag sila sa video talaga para mapanood nyo talaga sila. Pero kung hindi naman, wala talaga tayong magagawa. Kasi inulit mo na naman yan. Hindi kasi, pinandidiinan ko lang eh. Kasi ako gusto ko talaga sanang ma-vlog sila na makita ninyo mga kabisnes. Kanya lang. Pero hindi na mahalaga yun pa kasi malalaman din ng mga kabisnes natin na magiging ano, kahit wala siya sa video or picture or ano, diba? At least makikita naman ang buong mundo. Pero panalangin pa rin tayo na maging okay ang lahat. Wala naman kami ibang hangad dito mga business na maging pagka nag-ausap na maging panatag lang ang bawat isa. Okay na ako doon mga business. Basta ang pinaka-importante sa akin nga, paulit-ulit kong binanggit na ang mahalaga para sa akin, buhay siya. Yun lang. Katulad sabi nito sa'yo ni Ronaldo Soliman, mabuhay ka Buknoy. Mabubuhay po si Buknoy para sa pamilya at para sa inyo mga ka-business dahil siya po yung nagbibigay sa inyo ng aliw sa pagkanta. Hahaba pa po ang buhay ng aming Papa Buknoy. Ma'am Nora Mix. No, Ma'am Nora Mix. Si Ma'am Nora Mix Vlog. Maraming salamat po, Ma'am Nora Mix or loving sila. Napakaraming nag-a-advise dyan. Sobrang daming nag-a-advise na magagandang mga advice. May mga ilan nga na medyo mabubuisit ka sa mga comment. Ito si Ma'am Hinga Bella. Sana po hindi niyo muna ina-upload yung video na nagsabi na nakita niyo si Jamela. Okay lang po yung kasi nung na-upload po siya ay tumawag si Jamela sa amin. Oo, tumawag siya. Malaking pasasalamat po namin kasi sa isip-isip niya siguro hahanapin ako ni Mama. Kaya ayan, tumawag na siya at nagparamdam. So, wag niyo na po ang alalahanin yun, Ma'am. Okay lang po yun. Pero basta... Hinga Bella. Ayan. Si Ma'am Edina Estersol. Opo, maraming salamat po. Ramdam po namin bilang magulang yun, Ma'am. At si Ma'am Shell Father. Silent viewer niyo ako.
my own opinion na anak is anak. Di ba? Yung ganyang attitude ng anak, walang man lang, ayun, sabi niya, magiging okay din ang lahat. Sabi niya gano'n. Thank you very much po sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa amin. Kasi ramdam namin mahal ni Kuya Boknoy. Kasi kung yan nga, binanggit niya, anak is anak. Totoo naman talaga yan. Kahit anong panggalit natin, anak par natin talaga yun. Wala na tayong magagawa. Kung sabi nga, ang iba namang mga komento, sabi, ang pinakamahalaga na lang sa ngayon, Kuya Boknoy, na at least na nagparamdam at tapos ang sabi niya magpapakita na sa inyo at hindi na mapuputol ang ugnayan niyo sa yes. Yun na lang ang panghawakan mo, Kuya Boknoy, at at least okay na, di ba? Tama naman po sila talaga. At si Ma'am Nepison, bahala na kung ano yung magiging maraming kasunod salamat pa nito. po sa inyo, Ma'am Nepison, sa walang asawang pag-support sa araw-araw. Yan si Nepison, di ba may channel yan siya? Tsaka si Ma'am Feli Kapal Toga Crisen Valerio. Feli Valerio yan eh. Feli Valerio. Yan. Always yan. Laging nanonood talaga yan. Tsaka yan si Ray David. Sa ating mga magulang, ang pangako ng ating mga anak, syempre, hindi pa nag-explore yung kanilang utak nung araw eh. Kahit si Jamela, malaki ang pangako niya sa papa niya. Siyempre, tayo ay umiibig. Diba? Nagdaan din tayo sa ganyan eh. So, mali lang ang kanilang pamamaraan dahil nagpadalos-dalos sila. Hindi, yung nagtatago sila, hindi dapat ganun eh. Hindi dapat ganun. Hindi nga, kaya nga sila nagtago or ano, dahil nga nung unang pagpunta ay hindi naging maayos. Kumbaga parang nabigla siguro tayong lahat nung ipinakilala niya sa bahay yun. Pero yun siya kaya talaga ngayon? Yun ang tanong. Taga doon naman siya eh. Malapit dito eh. Wala naman tayong ibang kilalang kundi yun eh. So, sa akin yun talaga yung pakiramdam ko siya. So yun lang po mga ka-business, basta ito lang, kumbaga update lang ito dahil sa aming ito yung mga akpat sa sunod na mga araw. Tapos may nag-comment dito, Papa, sabi niya, tumawag daw ng pulis. Hindi na po kailangan tumawag hindi ng na, mas pulis. lalo mabubulabog yan baga pagka ginaganyan mo pa. Yung pagtawag ng pulis ay pagpwersa na po yun eh. Yung bang makipag-usap lang ng maayos, walang halong makikipag-usap na nga eh katulad. Huwag na po hindi na siguro kailangan niya. Kailangan ng pulis kasi pag nagpadala tayo ng pulis, iskandalo pa kasi ang dating yan eh. Para bang hinahal. May edad na po kasi si Jamela, nasa edad na po siya na 26. Running 27 na po si Jamela. Kaya hindi na po natin kailangan ng mga ganun mga kapisnes. Salamat po sa pagkabay. Pero sa amin po bilang magulang, wala na pong ganun. Kakausapin lang po namin. Kausapin natin na maayos. Pag-usap naman din po siya sa po ng maayos na ganun na tumatawag na naman eh. Tumatawag naman po siya. Lagi na tumatawag sa amin. Nagbibidyo ko lang siya, tapos kinakamusta niya yung mga kapatid niya. Yun nga po yung mga kapatid niya, excited na rin po sila na makita ang ate nila. Dahil talagang yung mga magkakapatid na yun ay hindi naman sila as in matagal na naghiwalay. Yun lang po mula nung nakagraduate si ate. Yun lang yung paghiwalay. Pero simulat sa pool ng pagkabata nila, lagi silang magkasama. Hindi po sila. Ito lang na ngayon yan. As in 2 years na dar. Nakatrabaho. Parang nabigla yata itong batang ito nung nakatrabaho. Na para pang, sabi ko nga nung mga nakaraan parang nakawala sa hawlay. Siyempre, pagka nagtrabaho nandyan yung mga barkada. Ito nga po, si Ma'am Marlina Nakahima. Sabi nga dito, no need to explain, ika nga. Bigyan po natin ng privacy ang pamilya ni Kuya Boknoy at Ate Mengay para po sa panganay niya. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Tama po talaga yan. Opo, ganun po yung mangyayari. Magiging mahinahon po kami mag-asawa. Tapos, Kuya Boknoy, yung mga po sinabi niyo na may sakit na yung tatay mo, may sakit pa yung nanay mo, pinaghahanap mo pa. Ganun po talaga, lahat po gagawin ng magulang para lang po sa kapakanan ng anak. Kaya marami din pong salamat din po sa comment na yon na huwag mo lang pahirapan yung magulang mo. Yan, hindi na po niya kami papahirapan kasi
buo na po yung desisyon niya na makipag-usap at makipagkita. Siguro po, dahil po sa panalangin natin lahat, at sa panalangin niyo pong lahat, maraming salamat po. Dahil siguro po dinilig na po ng Panginoon Diyos ang ating panalangin bawat isa. Di ba, lalong-lalo na ang KB family. Isang-isa po sila sa matutuwa sa mangyayari po na pagkikita po namin ng aming anak. Malapit na po. Malapit-lapit na. Bibilang na lang po tayo ng basta magandang abangan na lang nila. Abangan nyo na lang po mga ka-business. Kasi hindi tayo pwede magpadalos-dalos dito sa kumbaga sabi ko nga easy lang, hindi tayo kailangan magmamadali. Kasi mahirap pag minamadali natin. Maraming salamat na lang talaga sa mga magagandang mga komento sa iba, no? At sa mga hindi naman magandang mga komento, tila baga masyadong magaspang ang inyong mga pananalita. Lalo pat laban sa akin. Mayroong mga nagko-comment doon na tinigil ko yung vlog na yun. So yun po mga ka-business, yung mga inaabangan nyo po mangyayari po yan mga ka-business, malapit na po. Aantay lang po kami ng hudyat niya. Mga ka-business. So, tuloy pa rin po yung panalangin natin mga ka-business at sa walang sawang suporta po sa aming araw-araw na pagbablog namin ng buong pamilya. Dahil napakalaking tulong po sa amin ito mga ka-business. Sobrang laking tulong po sa aming pamilya ito, lalo na ngayon na ganitong sitwasyon namin mag-asawa. So, magpaalam ka na. Po mga ka-business, pasensya na kayo. Hanggang dito na lang yung vlog ko mga ka-business na minamahal. Abangan nyo na po yung hakbang namin sa sunod na mga araw mga ka-business na minamahal. Pasensya na po kayo. Time check po, alas 2 na po mga ka-business na madaling araw. 1:53 po dito sa vlog namin kahapon. 1:53 Ngayon lang po kami nag-vlog kasi inayos muna po namin yung aming mga saka masakit na yung ulo ko. Kasi talagang plakda po kami, maghapon po kami nakahiga. Ako nga po hindi na naligo, lang ako, nagpulbo, tapos wala pa akong nag-jacket. God bless po sa ating lahat mga ka-business na minamahal. Walang sawang suporta lang po mga ka-business sa ating siyempre sa ating pinuno ang main channel natin ang Ka-Business Official at siyempre ang Papa Dins TV natin, Ka-Business Family ang ating Boss Dave, tapos Mrs. Kibo Official kay ate, then siyempre kay Famous Budang Official mga ka-business, support po natin yan. Ang iyong abang lingkod mga ka-business, Kawang-Bok na Official. Pasensya na po sa mga damdamin ko mga ka-business. God bless po sa ating lahat mga ka-business at siyempre support natin ang ating mga kasamahang mga kagwangs. Alright, hanggang dito na lang mga ka-business na minamahal. Bira banat lang po tayo. Never say goodbye, tomorrow is another day. Bira banat.